ay yung pong kaso ni Senador Rodante Marcoleta, na kung saan ang komisyon, 601 ang voting, ang komisyon ay nagsabi na tineterminate na yung investigasyon patungkol sa kanya doon sa issue ng hindi pagkakatugma ng kanyang SALN at saka SOSE, sapagkat ito po ang naging maliwanag sa komisyon sa aming balitaktakan, debate at usapin na ang akusasyon po sa kanya, motu proprio ng aming Political Finance and Affairs Department, ay meron siyang hindi na ilagay, na isama sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditure, na sinasabi ng kahit sa social media paano raw siya nagkaroon ng gagastusin samantalang walang nakareflect sa kanyang SALN. May ganon. So yan ay inalam mabuti ng aming Political Finance and Affairs Department. Nung po siya ay sumagot, ang kanya pong kontensyon ay merong nagbigay sa kanya na 3 donors, at yung 3 donors na ito ay nagbigay daw sa panahon naman na siya ay hindi pa kandidato. Nagbigay daw sila sa panahon na nag-file siya ng kanyang candidacy, pero bago sumapit yung unang araw ng campaign period, na at that time, ng 2028 ay February 11, 2025 ay February 11, 2025. Samantalang nagbigay daw sila on or before the end of December 2024. Sabi po niya, sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec, ay hindi pa kandidatong ganap ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy dahil mas maaga talaga ang filing sa isang automated election, pero kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan ay 70 araw sa national position at 45 araw sa local na position. Ang determinasyon po ng PIFAD na sinang-ayunan ng Commission and Bank ay number 1, talaga pong sadya sa ating pong umiiral na Omnibus Election Code na 1985. Kapag ang isang kandidato ay hindi naglabas o hindi nagsulat o hindi lahat nilagay yung dapat na hinihinging dapat nakalagay sa SOSE, yan po ay punishable. Yan po ay isang election offense. Yan po ang nakalagay sa Section 109 ng Omnibus Election Code, na dapat ilalagay lahat yung mga dapat na hinihingi ng form ng SOSE. Ngayon po, ang sabi rin po ng Omnibus Election Code, Section 262, ito ay isang kasong kriminal. Ito ay isang election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung po ang inalam ni PIFAD namin, ng Political Finance and Affairs Department, sa jabang meron siyang criminal liability or pwedeng kasuhan siya ng election offense dahil dyan. Sa pag-research po at malalim na pagtingin dito sa naging kasong ito, naalaman po na meron pala tayong isang batas, Republic Act 7166. Yung pong Republic Act 7166, more or less 2007 po yan, yan po ay nagpo-provide ng tinatawag na synchronization of election. At yung pong synchronization of election na yan, Republic Act 7166, na naipasa ng Kongreso at naging batas, meron po siyang provision Section 14. Nire-reiterate sa Section 14 ang pagpa-file ng SOSE ng lahat ng kandidato. Ngayon po, ang pinaka-importante ay yung Section 39 nung mismong Republic Act 7166, yung batas na binabanggit natin. Lumalabas doon, yung po pala ay ang title noon, Repealing Clause. Ano pong ibig sabihin? Ito ay isang probisyon ng isang batas na meron siyang mga binabago sa mga nakaraang batas na umiiral patungkol sa parehas na issue or subject matter. Isa po sa binabagong probisyon o nire-repeal, binabaliwala, ay yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code, na ibig sabihin na ito po'y binabaliwala na nangangahulugan, dinidecriminalize ang ibig sabihin. Hindi na siya ginagawang kasong kriminal. Kaya kung ang isang kandidato, base dun sa batas na ito, na Republic Act 7166, ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye, na nire-require sa kanya ng Section 109, ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil, yung kalimitan ng civil, yung mga pagbabayad ng fine, o kaya pwedeng ideklara na hindi as if hindi nag-file ng SOSE,
Pero sa ating pong batas, kapag hindi ka lang nag-file ng SOSE, hindi po ito kasong kriminal, ito po ay administrative at pwede lang pagbayarin ng depende sa 5,000, minsan 20,000, depende sa posisyon ng mismong involved na respondent. So, lumalabas po yung mismong probisyon na nagmamandato at may parusa na 1 hanggang 6 taon ay nabaliwala na. Yan po ngayon ay hindi na kasong kriminal. Sabi nyo nga, hindi na siya criminal liability. Ano na yung magiging epekto nito sa mga susunod na halalan? Kasi does this mean medyo bumaba yung pagtingin natin sa pag-declare ng SOSE? Napakagandang katanungan po yan. Alam niyo po, saksi po ang sambayanan, kahit po yung mga kapatid natin sa media. Bago nag-eleksyon ng 2025, filing pa lang ng candidacy, patuloy po kami nananawagan noon na talaga naninikluhod kami, nagmamakaawa kami. Natatandaan niyo po yung aking laging binabanggit na Peñera versus Comelec. Peñera versus Comelec na sinasabi na kahit nag-file ng candidacy ng mga bandang Oktubre ang isang kandidato, hindi pa siya kandidato, maliban na lamang sa unang araw ng campaign period. Hindi po ba? Yan po yung lumabas na isa sa mga depensa doon sa kasong yan. At sinasabi rin natin na dapat baguhin na ang Omnibus Election Code kasi po 1985 yan. And therefore, may mga pagbabago. In fact, kung hindi po tayo nagkakamali, yung mismong sinasite ko na provision na Section 39 ng Republic Act 7166 ay may panukalang batas ngayon sa mababang kapulungan upang ito naman ay baguhin din. Kung hindi tayo nagkakamali para maging criminal na muli yung ganong klaseng aksyon. Kaya lang, hanggat hindi na ipapasa yun, so ito ay decriminalize. So, aaminin po namin na talagang ito ay makaka-weaken, maaari makapagpahina ng aming pong mandato sapagkat siyempre pwede po kasing palabasin na yung lahat ng mga donasyon ay naibigay sa panahon na hindi pa kandidato o do sa panahon na hindi naman hindi pa prohibited or kung hindi madideklara baliwala na rin dahil hindi naman po kasong kriminal. Ang ibig sabihin po nito, lumalabas base sa batas na yan ng Republic Act 7166, mukhang hindi na pinag-uusapan whether siya ay isang kandidato o aspirant pa lang. Di po ba? Parang lumalabas na gano'n. Kasi ang sabi ng batas, repeal ang Section 109. Ay yung Section 109 ay nagmamandato sa isang naging kandidato na siya ay mag-report ng tama doon sa SOSE. Kung yun ang kandidato hindi na minamandato na makakasuhan ng kasong kriminal pero dapat mag-report pa rin kay Comelec, di how much more yung hindi pa kandidato. So kung ngayon nagagastos-gastos ka na, tumatanggap ka pa ngayong panahong ito ng iyong mga donasyon, wala pa namang election period, wala pa namang campaign period, tanong, pwede bang i-mandato namin mag-report? Mukhang hindi. Pag ba hindi nag-report, liable? Mukhang hindi rin. Kasi hindi pa naman pumasok kahit yung filing ng candidacy. So yun po ang gusto. Medyo sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si Comelec kahit po naman ano ang klaseng interpretasyon namin sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin. 1985 pa po yung batas na yan. At buti nga po na research ng ating mga tauhan na meron palang Republic Act 7166 at yun Section 39. Kasi nakakahiya rin po na ang Comelec biglang magdidesisyon gamit ang naisang lumang batas pagkatapos nakakahiya rin po na ang Comelec ay magdidesisyon gamit ang isang lumang batas, ganung ito palang lumang batas na ito ay nabago na, napalitan na ng isang batas after several years. Sir, yung 7166, sinite po ba ni Senador Barcoleta yung sa defense niya? Hindi ko ako personally hindi ko na binasa kasi dahil ako nag-inhibit. Malamang-lamang nabasa yan ng ating mga kasamahan at ng PIFAD office. Pero kahit naman po kasi hindi yan sinet up bilang depensa, ang Comelec ay pwede magsagawa ng sarili niyang. Nakakahiya kasi sure na pag kami nagtaka sa Korte Suprema ng issue na ito, napakahirap na kami mare-reverse ignorance pa ng batas. Samantalang kami dapat ang nagpapatupad ng batas sa halalan na maliwanag na mayroon palang ganong klase na provision. Sir, isa na lang. Ikaw. Yung sa BSK lang, Chair. Tuloy po ba sa November 2 or may ugong na i-amin yung batas?
May mga narinig po tayong ganyan dahil nga daw po sa issue ng crisis sa kasalukuyan. Pero si Comelec po, siyempre,